Paano magtiwala sa Diyos sa panahon ng paghihintay? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Malinaw sa Biblia na dadaan tayo sa iba't ibang season sa buhay. Isa sa mga panahon na paulit-ulit na binabanggit ng Diyos ay ang panahon ng paghihintay. Pero maari kang magtiwala na habang naghihintay ka. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Ang panahon ng paghihintay ay hindi nangangahulugang tumigil na ang Diyos sa paggawa. Sa katunayan, pinapadaan ka niya sa panahong iyon dahil ginagamit niya ang oras upang kumilos sa iyong mga kalagayan para sa iyong ikabubuti. Ang katotohanan ay gumugugol ka ng malaking bahagi ng iyong buhay sa paghihintay. Kaya't kung hindi mo matututunan kung paano magtiwala sa Diyos habang naghihintay, malaking bahagi ng buhay mo ang gugugulin mo sa hindi pagtitiwala sa Kanya. Hindi kailanman nagmamadali ang Diyos. Siya ay eternal. At habang kumikilos siya, nais niyang matutunan mong magtiwala sa Kanya habang naghihintay. Maaring nagtatanong ka, kailan? Kailan, Panginoon? Kailan mangyayari ito? At sinasabi naman ng Diyos ng ganito, maari kang magtiwala sa akin patungkol dito. Likas na sa tao ang magsabing, huwag nang hintayin ang Diyos. Gawan na lang ng paraan. Ganito rin ang kaisipan ng maraming kultura. Ngunit ito ay labag sa pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay dumarating sa mga panahon ng paghihintay. Sabi sa Ecclesiastes 3:11, God has set the right time for everything. Ecclesiastes 3:11 ng Good News Translation. Ang Diyos ay nagtatakda ng tamang oras para sa lahat ng bagay. Nasa panahon ka ba ng paghihintay? Baka hinihintay mong matapos ang pag-aaral. Baka hinihintay mong dumating ang right person sa iyong buhay. Baka naghihintay ka para sa isang pag-aasawa, sa pagdating ng isang sanggol o sa bagong opportunity sa trabaho. At naiinis ka na sa bagal na mga pangyayari. Naranasan natin lahat yan. May isang pangako sa Biblia na hindi lamang nagsasabi na ang Diyos ay kumikilos, kundi kung paano kumilos ang Diyos. Kailangan mong angkinin ito habang nasa panahon ka ng paghihintay. I am the Lord, and when it is time, I will make these things happen quickly. Yan po ay sa Isaiah 60 verse 22 ng New Century Version. Ganito kumilos ang Diyos nang ipadala niya si Jesus sa mundong ito. Libo-libong taon naghintay ang mundo para sa kanyang unang pagdating. At dumating siya sa tamang oras. Naghihintay na tayo ng 2,000 years para sa muling pagbabalik ni Jesus. Kailan ito mangyayari? Sa tamang oras. Yan ang oras ng Diyos. Doon siya babalik. Maari mong i-apply ang parehong katotohanan sa iyong panahon ng paghihintay. Tandaan mo, ang delay ay hindi denial. Kapag iniisip mong sinasabi ng Diyos na hindi or no, maaring sinasabi lang niya na hindi pa ngayon. Wait for it. Patuloy ka bang magtitiwala sa akin sa lahat ng ito? Sabi sa Micah 7:7, I trust the Lord God to save me, and I will wait for Him
to answer my prayer. Micah 7 verse 7 ng Contemporary English Version. Yan ang uri ng pananampalataya na pinagpapala ng Diyos. Think about this, my friend. What have you been waiting for God to do in your life? What has been your response to the season of waiting? Ano ang matagal mo nang hinihintay na gawin ng Diyos sa iyong buhay? Ano ang naging tugon mo sa panahon ng paghihintay? Pag-isipan mo yan, kaibigan. Pangalawa, can you share a time when you saw God at work in your life as you waited on His timing instead of relying on your own? Maaari mo bang ibahagi ang isang pagkakataon kung kailan nakita mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay habang naghihintay ka sa Kanyang oras at hindi sa sarili mong plano? At pangatlo, think about this, my friend. What can you do to slow things down in your life so that you learn patience and trust? Ano ang maaari mong gawin upang pabagalin ang takbo ng mga bagay sa iyong buhay upang matutunang ang pagtitiis o patience at pagtitiwala? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.